So ito yung project dump truck ko guys, na ginawa ko almost 2 years ago na rin. So ngayon sisimulan ko na naman siya. So natigil lang ito guys dahil nung lockdown. So higit isang taon na rin mula nang nagka-lockdown guys, mula nagsimula yung COVID-19. So mas pinatibay pa to guys kaysa original setting nya. So bale ito guys, ito yung cross member, and then ito yung boom. So dito kumukuha ng lahat ng weight guys para angat yung kaha niya guys. So dapat mas papatibayan pa ito natin guys. Lalagyan ko ito ng flat bar dito na makapal para mas lalong titibay pa siya. At actually guys, pinatibay ko na to kasi yung standard nito is manipis lang. Yan, ganito lang siya kanipis. And then nilagyan ko na ito dito ng bracket na flat bar. Tsaka ito yung original nya. So ginawan ko na rin ito para yung weight dito masalo dito. So halimbawa kung nagkarga ka ng mga 10,000, halos ito yung dito lahat na pupunta yung weight nya pag angat ng kaha. So ito yung boom nya, dito na pupunta lahat ng weight. So dapat matibay na matibay ito. So yung secondary channel nya guys, may flat bar na rin yan na 1/4 ang kapal. So pinatibay ko talaga to pangkargahan guys dito sa bukid. So kaya ako wala masyadong upload ngayon na bagong video about sa multi-cab. So dito ako nag-focus ngayon guys. So subukan ko sa abot ng aking makakaya na maibalik to sa na parang bago. So malaki-laking gastos din ito guys. Sana kaya pa ng katawan ko na ayusin to. Yan, so ang gagawin ko nito is itong bakal na to na flat bar, ito yung ilalagay ko doon sa cross member. Tatabasin ko ito para malagay doon. So marami pa itong gagawin guys. Pati fuel tank nito guys, may mga leak na rin dito sa ibabaw dyan. So namamasa ng diesel, so kailangan pang i-repair. Pati rin makina nito guys is kailangan i-top overhaul. Wala naman siyang problema, wala namang glow by, pero mausok siya guys. Sa aking diagnosing is singaw yung kanyang barbula, kaya walang lumalabas na walang nangyayaring compression sa cylinder number 2, kaya nag-uusok, lumalabas yung diesel sa cylinder number 2 sa exhaust manifold. So dito sa loob guys, natuklap na yung yan double walling na nilagay dito. Yan. So malaki-laking gastos at bakbakan to guys. So may kasama ako nito, and then ngayon wala na, ako na lang mag-isa na gumagawa ngayon. Yan, natuklap na rin, kailangan na rin itong tawag ito, pa-repaint. So ako na rin na magre-repaint nito. So malaki-laki talagang bakbakan to. Yan o, tuklap na. Meron pa rin isa doon na auto na nakatambay na. So sira ang computer box niyan, so kailangan i-convert sa carburetor. So hindi na natin nagawa. So, sobrang dami nang ginagawa. So kaya wala akong masyadong update guys sa content about sa multi-cab dahil dito muna ako mag-focus sa paggawa nito guys. And then pag night time tatanggapin ako ng
customer, pero sa ngayon hindi muna ako tatanggap ng customer na magpapagawa ng multicab dahil nga dito. So yan lang muna guys. So tatapasin ko muna to, and then ilalagay ko doon sa my close member. 1 hour later. So ito na guys, tapos ko na siyang tabasin, and then fit na rin ito dito, and then pininturahan ko na rin, di baling masunog yan guys, at least may natitira pa rin pintura dun sa ilalim, kasi ito yung sa ilalim na side guys. So kakabitan natin ito dito din. So yan, and then ipo-pull weld natin to dito. A few moments later. So ayan na guys, napalapat ko na at naspatan ko na rin, so ready to full weld na ito guys. So wala akong tagahawak ng camera, so ipo-full weld ko ito, hindi ko na lang ito kukunan ng video kasi wala nga tagahawak ng camera. So ipo-full weld ko muna to guys. Much later. So yun guys, finally natapos ko na rin i-full weld siya. So hindi ganun kaganda yung pagkaka-weld ko guys, medyo kumukupas na talaga ako kasi matagal na akong huminto sa pag-welding. So ayan, mas pinatibay ito guys. Kahit 10 tons nito guys, kaya to. So capacity nito dati is 6 to 8 tons lang, pero ito kahit 10 tons na. Ayun, kayang buhatin ito guys. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.